Palakpakan po natin ang Diyos na kailanman ay hindi nagkulang, hindi nagbago. Yes, Lord, we worship you. We adore you. We honor you, Lord God. Tanggapin mo ang aming pagsamba, aming pagpupuri, Panginoon, sa iyong pangalan. You deserve all the glory, God, all the honor, all the worship and adoration of your people. Lord, today, kami po'y masaya sapagkat muli mo kaming kinatagpo sa lugar na ito. For 2 or 3 gathered in your name, you are in the midst of them. And Lord, we believe your power, your presence is greatly manifested in this place, Lord. Salamat, Panginoon, sa pagpapaunlak niyo po, Panginoon, sa amin ngayong oras na ito. And Lord, nakikita mo po ang aming buhay, aming puso, isipan, ang buo naming katauhan, Panginoon. Lord, you see us from the inside out. You know who we are. Kaya Lord God, kami nagpapasiyasat, Panginoon, kung may nikatiting man lamang nakasalanan sa puso't isip namin, kami Lord ay humihingi ng tawad, Panginoon. Nagpapalinis kami ng inyong banal at buhay na dugo. At hayaan niyo po ngayong oras na ito, walang maging hadlang upang matanggap namin ang inyong buhay at banal na salita. Lord, let your word greatly speak to our lives today by the power of the Holy Spirit. Lord, excited kami kasi ngayong araw na ito, muli kaming mananalamin mula sa inyong mga salita. Lord, we thank you in advance for the rebuke, for the love, for the comfort, Lord God, and for the big blessings that is on the way today. And we thank you, Lord, hindi namin mamimiss ang anumang salita nyo na nakahanda ngayong araw na ito. Make our hearts a good soil heart for today, and we believe ito'y aming mai-apply sa araw-araw naming buhay. Salamat o Diyos, we expect greater blessings from you today at naniniwala kami ngayon pa lamang dumadaloy na ang kagalingan, dumadaloy na ang kalayaan, Panginoon, ang bagong pagpapala, ang bagong buhay at maraming answered prayers kaming tatanggapin ngayong araw na ito. Thank you, Lord, for we are so excited for today sapagkat kayo muli ang madadakil at maitaas sa aming kalagitnaan. Salamat, O Diyos, even all those who are with us in the online, bless them mightily, anoint them, and let them receive the same revelation, and even greater. Kasama po namin ngayong naririto sa lugar na ito. Salamat muli, O Diyos. We claim the victory of today as we declare the defeat of the devil in our midst. Salamat, O Diyos, sa katagumpayan mo, Panginoong Jesus, sa aming kalagitnaan. Kayo po ang mataas, madakila, inaangkin na namin ang tagumpay, sa iyo po ang papurit pagsamba. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Praise God. You may be seated, please. Hallelujah. Let us all declare Luke chapter 4, verses 18 to 19. Sabay-sabay po tayo. The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God, He is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin si Jesus. Amen. Declare din po natin ang ating kultura as JA1 family. 1, 2, 3, go. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I'm in partnership with Christ, and I am not extreme. Amen. Isa pang malakas na palakpak kay Lord. Thank you, Lord. Isa pong mapagpalang umaga sa atin pong lahat. Nabati mo na ba yung katabi mo? Nangitian mo na ba yan? Sabihin mo uli sa kanya, masaya na naman ako't nakita kita ngayon. Amen. Praise God. Ang atin pong minamahal na Bishop Art, Apostle Bishop Art and Reverend Lynn ay nasa JA1 Monterey, California to celebrate the anniversary of our church there and mag-conduct po ng Deliverance Crusade. Kaya po, samahan po natin sila muli sa atin pong pananalangin until na makabalik po sila dito sa last week po ng March. Kaya po, again, kailangan nila ng panalangin for strength,
for the victory and anointing at tagumpay ng mga gawain po sa lugar na kanilang pinupuntahan. Amen. Pinagpe-pray po ba natin sila? Please, lagi nating isama sa panalangin po natin. Praise God. And today, before I proceed, I just want to acknowledge the presence of one of our guests. Isa po siya sa mga tumatakbong mayor ng ating pong bayan, ng Batangas City. Walang iba po kundi si Ginoong Clemente Berberabe. Welcome, sir. Welcome sa JA1 Church. Yan. And also, I want to acknowledge the presence ng isa pong mag-asawa na kahapon pa po ng hapon ay dumating dito. All the way from Santa Maria, Bulacan. And they are, lagi po silang nakasubaybay sa atin pong online worship service. At sabi nila sa akin kahapon, gustong-gusto nila at i-grab nila ang opportunity na makarating po dito at makasama tayong sumamba sa lugar pong ito. Palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ng minamahal nating Brother Leo and Sister Mary Ann. Yan, palakpakan natin ang Diyos. Galing Bulacan pa ho ang mga yan. Nauna pa kaysa sa inyo. Ba't kung sino pa ang malapit siya ang nalilate at sino ang malayo ay pagsaagan dumating. Amen. Sabi mo sa katabi mo, hindi ako yon. Praise God. Buti na lang ang mga taga JA1 laging maaga. Amen? Amen. Thank you, Lord. Last week, pinag-usapan po natin is about freedom from the spirit of procrastination. Sino po dito ang nakalaya na sa pag-aaksaya ng oras? Sino po dito ang natutong ibaba muna ang kanyang cellphone kapag may kausap at kumakain sa pananghalian o hapunan? Amen? Parang mahina yata. Kung hindi pa ho ninyo na-i-apply yun ho ulit ang preaching ngayon. Para may-apply natin ng lubusan. Amen. Mabiyaya po ang Diyos. Today ay another spirit that we have to be delivered from ang ating pag-uusapan. Isang spirito na naman ito na minsan hindi natin napapansin na even Christians like us ay nagiging in bondage of this, na parang normal na rin lang ito sa araw-araw nating buhay, pero hindi natin alam sa maliliit na mga ganitong issues, nakakapasok po ang kilos ng kaaway. Noon pong unang panahon in the book of Acts, si Peter, naumpisahan po ang church through the apostles. Si Peter po, pag nag-preach siya, ang naliligtas ay 3,000. Isang preaching ni Peter, 3,000 agad ang naboborn again. At kasama po sa kanyang challenge is to repent and to be baptized. After maborn again po, laging sinasabi ni Peter, you have to be baptized. Okay? Pero don't be mistaken, baptism is not a requirement for salvation. Okay? Sino pong naniniwalang ang baptism ay hindi requirement sa pagliligtas ng Diyos? Raise your hands. Sino pong hindi naniniwala na ang baptism o ang sa kanya kailangan ng baptism para maligtas? Raise your hands. Sino po dito ang litong-lito na ngayon palaang? Uulitin ko ha. Baptism is not a requirement for salvation. You can be saved even though you are not baptized with water. Iba pa yung baptism in the Holy Spirit. Okay? But baptism by water is not a requirement for salvation. Okay? Pero bunga ito ng sinasabi mong ako ay ligtas na, inaamin mong ikaw ay tumanggap na sa Panginoong Hesus, may bago ka ng buhay, ibig sabihin, you are ready for baptism. Okay? So, kayo maniwala na pagka inabot ng kamatayan at hindi na-baptize ng tubig, ay hindi ligtas. Right? But hindi natin pag-uusapan po ang tungkol dyan. Gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na yung sa 3,000 na sinabihan ni Peter, halos kalahati po doon ay umalis. Ibig sabihin, hindi sila nagpa-baptize, pero na-born again. Pero hindi nagpa-baptize kasi napakahirap po noong una na ikaw ay mabaptize sa harap ng marami. Because the church is still beginning, establishing the foundation, hindi pa masyadong kilala kagaya ngayon. Ngayon, ang Christianity is the biggest congregation. Pero,
sa buong mundo. Pero during that time, ang Christianity po ay persecuted by the Roman Empire. So mahirap kumilos at magpakilala na ako'y Kristiyano during that time. Kaya po nung nag-o-over si Peter, kailangan kayong mabaptize, yun lamang mga totoo at tunay na inamin sa kanyang puso na sila'y Kristiyano na ang mga pumunta at nabautismo. Kaya po, inisip nila ngayon, mahihirapan kupkupin ang mga tao. Bakit kukupkupin, Pastor? Kasi alam nila kapag sila'y naging mananampalataya ni Hesukristo, itatakwil sila ng kanilang pamilya. They believe that. At marami sa kanila itinakwil ng kanilang pamilya. Ay ano ngayon nangyari, Pastor? Ang naging refuge nila ay ang church, yung temple. Sabi ni Peter, walang problema. Kahit hindi kayo tanggapin, itakwil kayo ng inyong pamilya, naririto ang church. Pwede tayong magsama-sama dito, may mga ari-arian at tahanan ng iba nating mga leaders, pwedeng doon kayo makitira sa kanila. Sa madaling sabi, marami pa rin ang nagdatingan, marami po ang naging tao, and of course, pag maraming tao, marami ang gastos. Kaya naging panata ng mga leaders, since maraming gastos, wala tayong pagkukunan, lahat po sila nag-ambag-ambag. Ibinenta ang kanilang mga ari-arian at ang pinagbilhan ay dinala sa church. Para ano? Para makater yung mga bagong Kristiyano na walang mauuwian at walang pagkain. Yung mayayaman ay binenta ang bahay at lupa para lamang ibigay sa gawain ng Diyos. Ang topic mo, Pastor, ibebenta namin ang aming bahay at lupa? No. Ang ibig kong sabihin, bilang Kristiyano, dapat ikaw ay totoo. Dapat ikaw ay isang genuine Christian. Kaya dito biglang pumasok sa eksena ang mag-asawang si Ananias at si Sapphira. Sino nakakakilala kay Ananias at kay Sapphira? Raise your hand. Madaling maalala yon kasi si Sapphira, mahilig sa pira. Si Ananias, asawa nung mahilig sa pira. At alam po natin ang story. Kaya po ang title ng ating pag-uusapan today is Freedom from a Lying Tongue. Kalayaan mula sa isang sinungaling na dila. Meron ho ba ditong magsasabi sa kanyang sarili na ni minsan hindi siya nagsinungaling? Raise your hands. Kapag tinaas mo ang kamay mo, ngayon pa lang nagsisinungaling ka na. Dahil walang sino mang hindi nagsisinungaling o nakapagsinungaling sa buhay niya. Gawa chapter 5 verse 1 to 2. May mag-asawang nagbenta rin ng kanilang lupa. Ito po yung konteksto, no? Maraming tao, pinapakain nila. So si Ananias at si Sapphira, mayaman, may lupain. Ang pangalan ng lalaki ay Ananias at ang babae naman ay Sapphira. Pero itong problema, binawasan ni Ananias ang pinagbilhan ng kanilang lupa. At ito pa ang problemang sunod, pumayag naman ang kanyang asawa. Pagkatapos, ibinigay niya ang natirang pera, yung ibinawas sa pinagbilhan, sa mga apostol, kina Pedro. At sinabi niyang, iyan na po yung buong halaga ng lupa. Nagsabi ba siya ng totoo o hindi? Sino ho dito ang nangungupit? Ako ho dati para masustain yung aking kaadikan sa computer, naikwento ko na ito sa inyo noon, pinalaya ako ng Diyos sa addiction sa computer games. At para masustain ko yung addiction na yon, kinakailangan kong ng pera. So, inaalam ko talaga kung saan nakatago ang wallet. Lahat ng mga bulsa ng aking mga nanay at tatay, hinahalughog ko. Kahit 25 centimos, hindi ko pinapatawad. Nung nagwi-withdraw ang aking nanay sa ATM, mabilis ang mata ko at nalaman ko ang kanyang PIN. Kaya hindi niya namamalaya, nababawasan ang aming
pera sa bangko. Bakit ito'y napansin niya, parang hindi naman ganito ang pera ko last week. Bakit nabawasan ng ganitong 1,000? Sabi ko, naku, magreklamo kayo sa bangko. Baka may ginagawang hocus-pocus ho ang mga yan. Imagine ang ginagawa ng isang taong lubog sa kasinungalingan. Nanganak ang kasinungalingan. So what happened? Balik tayo dito. Yung pinagbentahan ng lupa, hindi totoong ganun lamang. Meron po tayong 3 danger. At 3 ding lunas sa mga danger na yon kung paano tayo lalaya sa lying tongue. Sabi mo sa katabi mo, makinig kang mabuti. Sabi mo dun sa kabilang hindi mo pinansin, para sa atin ito. Amen? Unang danger, self-promotion. The first danger of a lying tongue is self-promotion. Doon sa binasa natin yon, gustong ipakita ni Ananias na sila ay giver, supporter ng gawain ng Diyos. Ang ganda ng motibo niya. Siguro naman hindi na mapapansin kung ito'y binawasan ko o hindi. At pag sinabi kong ito yung pinagbilhan, hindi na naman siguro mahahalata. Malaking halaga din naman ito. So he is saying that gusto niyang ma-promote ang kanyang sarili as a honest and trustworthy person, pero sa kaloob-looban ng sikreto nito, siya'y nandaya. Sabi po ng survey or stats, sa isang araw daw po, ang isang tao, ang normal na taong kagaya ng katabi mo, ay nakakapagsinungaling ng hanggang 4 na beses minimum sa isang araw. Tama? Parang ayaw niyong pumayag Yung ba lamang paglabas niyo ng bahay, nanalaming kayo, sabi niyo, ano kang pogi ng nasa salamin? Hindi natin sure yun. Okay? Tapos umuwi ka ng bahay, pagod na pagod ka galing trabaho, gusto mo nang magpahinga, may tumawag sa iyo ngayon na isang maniningil at sabi sa iyo, sa iyong asawa, nandiyan ba si kumpare? Kailangan singilin ko siya sa kanyang utang. Ano sabi mo? Sabihin mo ako'y wala. Sabi ngayon ng kumare, sabi niya siya'y wala. Yari. Dalawa na agad. So, it could be true that within one day, ang isang tao pwedeng magsinungaling ng hanggang 4 sa isang araw. At sabi pa doon, 60% ng lahat ng tao sa mundo, 60%, ang laki nun, 60%, hindi kayang tumagal sa isang usapan within 10 minutes na hindi siya makapagsinungaling. What? 60% ng tao sa mundo, hindi kayang tumagal ng 10 minuto na hindi siya makakapagsinungaling kahit isa. Well, that's the stats. Gusto natin itong pasubalian o hadlangan, o kumbaga hindi natin ito ina-accept. Amen. Pero, that's the reality. Sabi po ng verse 3, agad namang nagtanong si Pedro, Ananias, bakit ka nagpalinlang kay Satanas? Nagsisinungaling ka sa banal na espiritu dahil binawasan mo ang pinagbilhan ng lupa ninyo. Alam nyo, hindi naman alam ni Pedro kung magkano ang pinagbentahan ng lupa. Paano niya nasabi na binawasan ni Ananias ang amount? Ano kaya sa tingin yung dahilan? Ano yun, ang manghuhula ba si Pedro? Nahulaan niya? No. Noong panahong iyon, napaka-apoy at napaka-init ng mga Kristiyano. Kaya napakatindi din ang kanilang discernment. Noong panahong iyon, ang mga may sakit, madaanan lang anino ni Pedro, ano nangyayari? Gumagaling. Nadaanan lang ng anino ni Pedro, gumagaling ang may sakit. Ay yung baga namang malaman niya na hindi totoo ang sinasabi nitong si Ananias, yung baga naman ang hindi niya malaman. Ganon katindi ang discernment ng mga tao at mga apostol sa panahong yon. Ang tawag po doon sa unang panahong yon, apostolic movement.
Praise God! Ngayong taong ito, inilunsad na ang apostolic movement sa JA1 Church. Kaya ang maraming JA1 family, mataas ang discernment. Hindi mahuhulaan. Ipaalam sa iyo ng Diyos kapag merong mali, kapag ikaw ay may pupuntahang kapahamakan, ang tawag doon discernment. In advance, alam mo na ang gagawin mo. Foundation po ang binubuo ng mga apostol nung una. Kaya ang Diyos naglilinis talaga. Hindi pwede na maging pundasyon ng church pag may dalawang taong hindi mapapagkatiwalaan. Hindi pwede. Kaya po, napakatindi rin ang demand sa holiness. Kaya po ang prayer ko sa lahat sa ating naririto at maging sa mga kasama natin sa online church is that we should increase or we must receive the increase in discernment of the Spirit. Wala nang mai-scam. Kasi ramdam mo na narinig mo pa lamang, kausap mo pa lamang, discern mo na scammer yun. Amen? Parang walang nag-e-amen doon. Amen. We have this high discernment today of determining right from wrong and the truth from lie. So ano pong solusyon? Nagmalaki masyado si Ananias. Hindi niya alam, huli siya ni Pedro. So anong solution? The first solution for the first danger is self-denial. Sabihin nga po natin, self-denial. You have to deny yourself and carry your cross. Matthew chapter 16, verse 24, sa God's Word translation, ang sabi dito, then Jesus said to His disciples, those who want to come with me must say no to the things they want. Sa ibang translation, must deny himself. Pick up their crosses and follow me. Sa lahat daw ng gustong sumunod kay Jesus, hindi niya sinabing, gusto mo nang sumunod sa akin? Sige, tara. Follow me. No. May dalawa siyang sinabi. Una, kung gusto mo sumunod, mag-no ka sa mga gusto mong bagay. Ano ibig sabihin, Pastor? Marami tayong pangarap sa buhay. Marami tayong hinihiling sa Diyos. Upang lalo kang makadiretso sa tunay na purpose ng Lord sa iyo, may mga pagkakataon na talagang iiwanan mo ang mga bagay na pinapangarap mo na nasa mundong ito. Pangarap ko po ako'y maging successful na isang engineer at maging maabot ko ang rurok ng aking career to be a general manager of a company, engineering company. That was my dream. Pero iba pala ang pangarap ng Diyos para sa akin. Hindi pala maging manager ng isang kumpanya lamang, kundi maging manager din ng kanyang kingdom. At take note, hindi ko pinlano yun. Wala naman nagpaplano na darating ang panahon, ako'y maglilingkod sa Diyos lamang. Bihira yung ganon. Pero sila yung nakakasumpong sa tunay na purpose at kalooban ng Diyos sa buhay nila. Darating ang time, mga kapatid, tayo po ay mararating natin yung ating mga pangarap. Pero gusto kong sabihin sa inyo, pag narating nyo yon, sasabihin nyo, yun na pala yun. Kala ko, hinahangad ko yun for a very long time. Pero nung napuntahan mo, yun na pala yun. Pero sa paglilingkod sa Diyos, tuwing ikaw ay umaangat, marami kang iniiwanan, may mga isinasakripisyo kang mga luho, mga sarili mong kagustuhan, iniiwanan mo para masunod ang kalooban ng Diyos. Alam nyo, lalong tumataas ang fulfillment and satisfaction ng iyong soul at ng iyong spirit. Kung gusto mong maintindihan ang sinasabi ko, testingin mo. At pangalawa, pick up your cross. Ano ibig sabihin yun? The cross is the truth. Ito yung napakabigat nito. The cross that we carry daily is the truth. Yung laging merong kang
awareness na dapat totoo lamang lagi ang sasabihin mo. Even though ang hirap ng circumstances, even though mapapasama ang iyong image, pero yet, dahil alam mo, ang truth ay kailangan para sa isang buhay na ganap at kasiyasiya, gagawin at sasabihin mo ito. Mahirap buhatin ang krus. Hindi lang ang krus mo ipagsubok o kaya pamilya mo, ang krus mo ay yung challenge to say the truth every day. Kaya hihingi ka lagi ng biyaya upang magawa ito. One step at a time. Dati, 4 na beses sa isang araw, bawasan mo, gawin mo 3 na lang. 2. Until ito'y maging habit mo. Until ito'y maging lifestyle mo na. Honesty and truthfulness starts with a single word of truth hanggang ito'y maging lifestyle mo na all the days of your life. Gawa chapter 5 verse 4. Tuloy natin. Sabi po ni Pedro, hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupang iyon bago mo ibinenta? At nang maibenta na, hindi ba't nasa sayo ang pagpapasya kung ano ang gagawin mo sa pera? Bakit mo ba nagawa ang ganito? Nagsinungaling ka, hindi lang sa tao, kundi lalong-lalo na sa Diyos. Hindi naman inutusan ni Peter si Ananias na, lahat ng napagbentahan mo, ibigay mo sa akin ha. Hindi naman eh. Nagtanong lang si Pedro. Tinanong lang naman eh. Kung yung ibinigay ba nilang pera ay kabuuan ng kanilang pinagbilhan, yun lang ang tanong eh. Hindi naman sinabing, lahat iibigay mo. Tinanong lang, lahat ba yan ay kabuuan ng pinagbentahan? Akala siguro ni Ananias, kukunin lahat ni Pedro, kaya itinago niya yung iba, at nagsinungaling pa siya. Ang problema, hindi lamang siya sa tao nagsinungaling, sa Diyos. Here is another problem that was exposed because of the lying tongue. Second danger is a ruined reputation. Walang lihim ang hindi nabubunyag. Sabi mo sa katabi mo, walang lihim na hindi nabubunyag. Laging lumalabas ang katotohanan kahit anong gawin nating pagtatakip at pagtatago nito. Laging darating ang panahon, lalabas ang katotohanan. Maaring sa una, okay, namumuhay sa kasinungalingan, okay lang yan. Pero darating ang time, ang katotohanan ay laging lalabas. At ito po ang issue. Respect cannot be earned with hypocrisy. Ang gusto ng tao, nire-respeto siya. Pero gusto niya, ina-earn niya ang respetong iyon through a hypocritical life. May backstory po itong nangyari kay Ananias at kay Sapphira. Sa previous chapter in Acts chapter 4, makikilala po natin dyan si Joseph na taga Cyprus. Alam niyo ang tawag sa kanya? Si Joseph? Ito po yung kilala sa tawag na Bernabe o Barnabas. Ang tunay niyang pangalan ay Joseph. Yung Barnabas, ito'y parang alias niya ito. O kaya ay title niya ni Joseph. Kasi siguro, nung unang panahon, ang dami kasing Joseph na pangalan during that time. Very common yon. Basahin natin yung Gawa chapter 4, verse 34 to 37. Ito yung naging basihan ni Ananias at ni Sapphira. Hindi sila nagkulang sa kanilang pangangailangan dahil ipinagbili ng mga may kaya ang kanilang mga lupa at bahay. Yun pala ang trend noon. Okay? Binebenta ang lupa at bahay. At ang pera ay ibinibigay nila sa mga apostol. At ibinigay naman ito ng mga apostol sa bawat isa ayon sa kanilang pangangailangan. Ganyan din ang ginawa ng Levita. Isa pala itong Levite from the tribe of Levi. Itong si Jose na taga Cyprus. Tinatawag siya ng mga apostol na Bernabe. Sabihin nga po natin, Bernabe. Na ang ibig sabihin ay tagapagpalakas ng loob. Matindi pala, ano? Biruin nyo ang title ni Joseph during that time bilang Bernabe, ikaw ay tagapagpalakas ng loob. Gusto mo ba yon?
Yung pag nakikita ka ng asawa mo, lumalakas ang loob niya na umorder sa Shopee at sa Lazada. Oh, bagong kakinse ngayon, katapusan ngayon. Okay, lumalakas ang loob. Okay, ibang klase yon. Ay, ibig ko sabihin, kapag may nanghihina at nakita ka nung nanghihina, lumalakas ang loob. Amen? Tumingin nga kayo sa katabi nyo. Nakakalakas ba ng loob yan? Amen? Bakit nakatawa lang kayo? Anong nakita nyo sa kanya? Verse 37, ibinenta ni Jose ang kanyang lupa at ang pera'y ibinigay niya sa mga apostol. Ito ang kaibahan ni Barnabas. Lahat ng pinagbentahan niya, wala siyang binawas, lahat ibinigay niya sa mga apostol. At ginaya ito sa next chapter ni Ananias at ni Sapphira. Kaya lang ang problema, nirerespeto ng mga tao. Maganda ang reputasyon ni Barnabas. Pero si Ananias at si Sapphira, gusto nila ring magkaroon ng magandang reputasyon. Gaya ni Barnabas. Kaso ang problema, mali ang kanilang pamamaraan. Hypocritical ang tawag. So the second problem, danger is the ruined reputation, and the solution that is required is to earn people's respect. Kung gusto mo na maranasan mong lumaya sa lying tongue, sikapin mo na maging kagalang-galang at respektable sa lahat ng tao. Sa bata matanda, sa unbeliever o hindi, kailangan pag tiningnan kanila, ikaw ay kagalang-galang. Amen? Nakagalang-galang kayang katabi mo. Amen ba? Okay, good. Hindi ko sinasabi, look for the applause. Hindi ko sinasabing, ang hanapin mo, palakpakan ka ng tao. No. Hindi ko rin sinasabing, hanapin mo ang approval ng tao. No. Ang sinasabi ko, pagsikapan mo na ikaw ay irespeto ng tao. Mahalaga ang respeto. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, respeto naman. Nakigaya yung mag-asawa kay Barnabas. Kaso yung Barnabas, binigay ng buo, yung mag-asawa hindi. Gaya-gaya. Pwede natin gayahin ang ating minamahal na Apostle Bishop Art sa kanyang kilos, sa kanyang pananamit. Hindi nyo kapansin, ginagaya ko ang mga damit. Pwedeng gayahin sa pagsasalita. The Spirit of the Lord is upon me. Because He has anointed me. Pwede natin gayahin. Nagagaya ko ga. Pero hindi nangangahulugan, nagayang-gaya mo siya, same level of respect din ang iyong tatanggapin. Amen? Hindi porket magkamukha kayo, magkapares kayo ng suot, parehas kayo magsalita at gumalaw, same respect na rin na meron siya ang ibibigay sa iyo. No. Igagalang ka ng tao bilang ikaw si Gio, bilang ikaw si Sally, Pastor Gary. Igagalang ka ng tao bilang ikaw. Dahil at pinakikita mo at pinaparamdam mo sa tao kung sino ang tunay na Gio, tunay na Sally at tunay na Gary. Hindi isang fake version ng Bishop Art. Amen? Kasi pastor, gifted naman yan. Talagang yang si Sally, yan gifted. People person talaga yan, laging nakangiti yan. Extrovert yan, extrovert. Ako'y introvert, pastor, introvert. Kaya yan, magaling yang communicator. At ginagalang yan ng marami. No. Hindi yun dahil sa gift. Mali. Bago narating ng isang tao ang stature, si Bishop, bago niya narating ang stature bilang kung saan siya naroon ngayon, yung nakikita mo sa kanya ngayon na glory ng Diyos, hindi yun dahil siya gifted lang. Kasi lahat naman tayo gifted. Sa totoo lang. May sarili kang gift na iyo. Hindi mo palang nabubuksan yung gift na yon. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, buksan mo na yung regalo mo. Ipagamit mo na sa Diyos. Ang kaibaan lang sa atin at kay Bishop Art,
Si Bishop Art was willing to pay the price. Si Barnabas was willing to pay the price. Si Barnabas po'y pumapagitna sa mga nag-aaway. Si Barnabas po ang nag-win kay Pablo. Alam niyo ba na si Pablo hindi magpapatuloy sa Diyos? Dahil nire-reject siya ng mga Kristiyano? Akala nila si Pablo ay another persecutor na nagpapanggap lang. Pero sabi ni Barnabas, huwag kayong ganyan. Nakatagpo niya na si Lord, binago na ng Diyos yan. Tanggapin natin si Pablo. Si Barnabas ang susi kung bakit si Pablo nagpatuloy. Kilala niyo si Mark, sa Book of Mark. Kaya may Book of Mark, kasi si Barnabas din ang nag-akay kay Mark. Ngayon, bakit nire-respeto si Barnabas? Kasi willing siyang bayaran ang presyo. Ang hirap, ang sakripisyo na mamagitan, ang sakripisyo na mag-ayos, maging peacemaker, maging honest person, maging truthful person. Imagine niyo, pwede niya sabihin, ay, bahala ka na Pablo ha, basta bahala ka nang pumasok dyan sa church, ikaw nang magdala sa sarili mo, basta ayokong pumasok sa gulo. No. Na-earn ni Barnabas ang respeto ng mga tao kasi marunong siyang tumayo at marunong siyang manindigan sa kung anong tama at totoo. Hindi niya na-earn dahil siya may magandang apelyido o kaya naman ay lumaki siya sa gintong kutsara. No. Kailangan you are willing to pay the price. Haharapin mo ang challenge na ng pagiging mahiyain hanggang sa kaya mo nang magsalita sa harap ng libu-libong tao. Yung mga gifted sa gitara, maraming kaliyo yung mga yan na nagsituklapan. Ilang beses na nagtutuklap ang mga kalyo ng mga nagigitarang yan bago sila gumaling sa gitara. Tinitiis ang sakit ng pagdiin doon sa mga strings para lang mapalabas ang magandang tunog at mapagyaman ang gift na meron siya. Kaya huwag mong sasabihin, ang respect ay para sa mga gifted lang. No. If you don't work on your gift will not work. Ano daw? Basa, 1, 2, 3, go. If you don't work on your gift, pag hindi mo ito pinagyaman, your gift will never work. Kahit pa napakagaling mo. Gusto mong irespeto at makilala ka ng tao, kilalanin ka ng tao, trabahuhin mo. Walang shortcut sa respeto. Hindi pwedeng dahil mayaman ka lang o may apelyido kang maganda o may backer ka na ganito o kaya gagayahin mo lang yung taong yun, okay na. No. You have to work out for people's respect. Tanong, would you rather be loved for being fake or respected for being genuine? Pili. Mas gusto mo bang ikaw ay mahalin o ikaw ay igalang? Parang parehas ho, pastor. Hindi, pipili ka lang. Mas gusto mong mahalin ka o igalang? Ako, kung akong tatanungin na, ako ito, para sa akin. I would rather choose to be loved by few and respected by many than to be loved by many and respected by only few. Sa maniwala kahit sa hindi, may mga challenges po ako inside, lalo sa challenge of self-identity, insecurity. Lahat tayo, dumadaan doon. Kine-question minsan, kaya ko ba to? Ma-overcome ko ba to? Dumarating po ako sa ganung time. I am questioning it. Pero, biyaya ng Diyos, ino-overcome ito sa biyaya niya. Kaya ngayon, okay lang sa akin kung mas magaling ka sa akin. Okay lang sa akin kung yung tinuruan ko mas gumaling kaysa sa akin. Hindi ako nai-insecure o nai-intimidate. Okay lang sa akin kung hindi mo ako mahal.
Kung nasasaktan ka sa aking mga sinasabi, ayaw mo sa akin kasi masyado kang masakit magsalita, Pastor, ayaw ko sa'yo. Gwapo ka lang pero ganyan ka. Ayaw ko nun. Lagi nang isiningit ni Pastor eh. Kahit hindi mo ako mahalin, dahil gusto kitang tulungan to become a better person sa pamamagitan ng pagiging totoo sa'yo, okay lang. Basta mahalaga, marinig mo ang katotohanan. Ang mga tunay na nagmamahal sa'yo ay yung marunong punahin ang putik na meron ka sa mukha mo, ang muta sa iyong mata, ang uling sa iyong mukha. Yun ang mga taong dapat mong irespeto. Pero yung mga puro lang magaganda ang sinasabi sa iyo kahit na hindi naman masarap ang luto mo, sasabihin sa iyo, ang sarap ng luto mo. Pero pagka wala ka na, nagsusuka dun sa gilid. You cannot become a better person if you are surrounded by dishonest people. If you are, gusto mo pinapalakpakan ka lagi, mahal na mahal ka. And yet there is no improvement in the inside. Totoo ba that truth hurts? Question, truth hurts? Yes or no? Sa insecure, yes. Truth hurts. But to someone who has a healthy self-worth, truth, though hurtful, is 100% helpful. Nakukuha niyo ba ako? May kausap pa po ba ako dito? Sabi po yan ng Kawikaan, chapter 22, verse 1. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa sa maraming kayamanan. Ang paggalang ng tao sa iyo ay mas mahalaga pa kaysa saan? Kaysa pilak at ginto. Kaya po, ako'y nananalangin para sa ating darating na eleksyon, na Lord, ang mapalagay sa posisyon ay yung mga taong may tunay na concern. Yung totoo na maglilingkod. Yung totoong nagmamahal sa bayan. Ayaw na natin ng fake. Ayaw na natin ng lip service lamang. Meron nga pong isang politiko na ito po ay isang kwento, no? Yung politiko daw po ay pumanaw. Ngayon, siya daw po ay on the way na papunta ng impyerno. Ay, siya po'y takot na takot, ayaw niya. Nung makita niya, pagbukas ng parang elevator ito, bumukas at nakita niya yung iba niyang kapwa politiko nandoon. At lahat sila ay nag-enjoy. Party! Party! Ngayon, umakyat naman sa langit. Tiningnan, walang katao-tao. Tapos parang ang lungkot ng paligid. Ngayon, bumalik daw doon sa mundo yung politiko. Sabi ng Diyos sa kanya, anong pinipili mo? Impyerno o langit? Sabi ng politiko, kala ko ho noon, pangit ng impyerno. Maganda ho pala, okay na ako sa impyerno. Nandun ang tropa ko Okay? Baba ngayon. Okay, yan ang gusto mo, wala nang bawian, go. Bumababa na ngayon yung elevator. Habang bumababa, umiinit. At nung nandun na sa kababaan, bumukas, sumalubong si Satanas, nagtatatawa, ang baho, ang init, yung tunay na impyerno, itsura ng impyerno ang sumambulat sa kanya, nakapasok siya, wala na siyang choice. Nandun na siya. Sabi niya, Lord, bakit ganito? Akala ko maganda ang impyerno. Yun yung nakita ko nung una. Sabi ng Diyos sa kanya, siyempre, campaign period yun Amen. Joke lamang ho yun, joke lang. Kaganda nung nangangampanya. Aba, nung tunay na iba na
Kaya ipanalangin ho natin ang ating bayan. Panalangin natin ang ating mga leaders, mga susunod na leaders. Ayaw natin ng another, Gusto natin ay isang leader na tunay na may concern. Amen ba? Sinong naniniwala na may breakthrough ang Pilipinas ngayong darating na eleksyon? I believe that. I'm praying for that. Yung tipong pag ikaw ang nagsalita, may bigat. Kahit 100 tao na nagmamahal sa iyo, magsabing, sige, ituloy mo. Masusundin mo yung nag-iisang taong nire-respeto mo at sinabi niyang, huwag mong ituloy. Ibig sabihin, sinunod ka kaysa dun sa 100 nagmamahal sa iyo. Wow. Respected ka. Respect is earned, not demanded. Hindi mo pwedeng sabihin, respeto mo ako, leader mo ako, respeto mo ako, mayor ako, respeto mo ako, governor ako, ganito ako. No. Respect is always earned. Mahirap itong itayo, pero napakadaling pabagsakin. May tanong na ganito, can you name 5 persons who you respect the most? Meron ba kayong naiisip? Na 5 tao na nasa top 5 ninyo, na inirerespeto nyo ng highly. Pero may mas magandang tanong. The better question is this. Can you name 5 persons who respect you and say that you are part of their top 5? Pwede mo bang masabi yon? Na alam mong, ang asawa ko, nirerespeto ako nito. Ang mga anak ko, nirerespeto nila ako. Yung mga magulang ko, they respect me. Kung masasabi mo yon, then praise God. You are living in truth, not in lies. Pero kung wala kang maisip ngayon, you have to repent and go back to the truth of the Word. Amen? May kausap pa po ba ako? Gawa chapter 5, verse 5 to 6. Pagkarinig noon ni Ananias, natumba siya at namatay. Ano nangyari doon sa nagsinungaling? Natumba at namatay. Agad siyang nilapitan ng mga binata at binalot ang kanyang bangkay. Tapos dinala siya palabas at inilibing. Nakabilis naman ng mga pangyayari. At ang lahat ng nakarinig sa pangyayaring iyon ay lubhang natakot. Oh my God, bakit ganun? Naranasan mo na ang kapangyarihan ng Diyos? Nasaksihan mo na, kasama ka na ng mga apostles. Tapos nagawa mo pang magsinungaling. Isa ka na nga sa mga leader ng church. Na-witness mo yung maraming himala. Nagawa mo pa rin magkaroon ng ganong klaseng kasinungalingan. Ito po yung huli. The third danger and the most difficult is deceit results in death. Ang paglilinlang ay nagre-resulta ng kamatayan. On the spot, namatay si Ananias. On the spot, inilibing si Ananias. Sabi mo sa katabi mo, marami ang namamatay sa maling akala. Totoo yun. Ang Diyos ay mapagmahal pero marunong din siyang magalit. At isa ito sa kanyang mga kinagagalitan. Kawikaan chapter 6, verse 16 to 19. May mga bagay na kinamumuhian ang Panginoon. Una, pagmamataas. Pangalawa, pagsisinungaling. Pangatlo, pagpatay ng tao. Pang-apat, pagpaplano ng masama. Panlima, pagmamadaling gumawa ng masama. Pang-anim, pagpapatotoo sa kasinungalingan. At pampito, pinag-aaway ang kanyang kapwa. Biruin ninyo, 2 beses binanggit yung kasinungalingan. Number 2 at number 6. Ayun daw ikinamumuhian ng Panginoon. Kaya kung tatanungin niyo ako, bakit on the spot naman agad namatay si Ananias? Wala man lang siyang chance para magpatawarin ng Diyos. Hindi natin alam. Pero ang alam ko lamang, namumuhi ng lubos ang Diyos sa taong sinungaling. Alam niyo kung bakit? Karakter kasi ni Satanas yun. Ang pagsisinungaling ay hindi karakter ng Diyos, hindi karakter ng anghel, hindi rin karakter ng tao. Ang pagsisinungaling ay karakter talaga ni Satanas.
So kung ikaw ay nagsisinungaling, sabi ng John chapter 8, ang iyong ama ay si Satanas. At ito lamang ang sinabi ng Bible na derechahan na inintegrate niya sa karakter ni Satanas, ang pagiging murderer and pagiging liar. Kaya bantayan natin ang ating sarili. Wala tayong kinakategorize na white lies, brown lies, parang black lies, red lies. Walang ganon. Lahat ng lies ay lies. Gusto mong iligtas ang iyong sarili, kaya ka nagsinungaling. Still it's a lie. May gusto kang ingatan, kaya ka nagsinungaling. Still it's a lie. And the Bible doesn't change. Verse 7 ng Gawa chapter 5. Pagkaraan ng mga 3 oras, pumasok ang asawa ni Ananias. Wala siyang kamalay-malay sa nangyari sa kanyang asawa. Grabe! 3 hours after na wala yung asawa niya, saka pa lang nagpakita itong si Sapphira. Sabi po ng mga Bible scholars, 3 hours daw siyang nagbibilang ng pira. Kaya pala Sapphira ang pangalan nito, ay talagang mahilig sa pira. 3 oras daw binibilang yung pinagbentahan sa lupa. Sino po yung mga yan? Yan minsan, yung mga mahilig mag-live sa mga group chat. Walang kamalay-malay ang mga tao sa paligid, bigla ka na lang maglilib. Kaya naman, nagugulantang ang lahat. Ano nangyari? Ano nangyari? Bakit ka umalis? Yan ang naidudulot ng isolation. Feeling mo hindi ka na makaka-relate. Yan yung ayaw pumasok sa mga AG. Ayaw ma-involve sa anointed groups. Ayaw sa life group. Gusto niya siya lang. Okay na ako. Alone Christian. Okay na ako. Kasi feeling niya, okay na siya. Ano ang pinakadelikadong sagot sa tanong na kamusta ka? Ang pinakadelikadong sagot sa tanong na kamusta ka ay yung okay naman. Kumusta ka? Okay naman. Kinabukasan, kinumusta mo. Kumusta ka? Okay naman. After 2 days, kinumusta mo. Kumusta? Okay naman. Every day, 5 years, 10 years mo nang kasama, pag kinukumusta mo, laging sagot, okay naman. May issue yan. Ayaw niyang umamin na may problema. Nagdi-deny. Ito lagi ang sagot para tapos ang usapan. Siyempre, pag tinanong mo, kumusta ka? Okay naman. Ano pa masasabi mo? Di ayos. Amen. Ito yung sinasaraduhan niya na ang pintuan para sa magandang usapan, para sa pag-gain ng karunungan, para sa mga piece of advice. Kapag sinabi niyang, okay ako, okay naman. Ayaw umamin na may problema. Mas gusto ko yung umaamin kasi yun yung gumagaling. Yung ayaw umamin ng totoo, namamatay. Tingnan mo si Sapphira at saka si Ananias on the spot. Meron pong isang church sa Tennessee, USA. Meron po siyang signage. Liberty Church. At ang sabi doon, no perfect people allowed. Bawal pumasok ang perpekto. Kaya kung pangalan mo ay perpekto, bawal ka sa loob. Ang ganda, no? Alam nila na ang church is for the imperfect people. Ang church ay para sa mga nangangailangan ng kagalingan. Sa mga napapagod, nabibigatan at nahihirapan. Yan ang purpose ng church. The church is made up of imperfect people, but we have to balance. The church also requires authenticity. Kailangan totoo ka. Pagpasok mo sa church, huwag kang in denial. Huwag mo sasabihin, ako may okay naman. Ayos naman ang buhay ko. Wala naman akong nararamdaman, wala naman problema. Okay ako. Pagpasok mo dapat ng church, dapat ang puso mo, binubuksan mo na. At sinasabi mo, Lord, ano ba kaya ang dapat ayusin sa buhay ko?
Lord, kailangan ko pa ng mas maraming karunungan na mai-apply ko sa buhay ko para mas lalong gumanda ang aming pagsasama. Kailangan pagpasok mo pa lang sa loob nito, totoo ka sa sarili mo at sasabihin mo, Lord, kailangan kita. Dahil kung hindi, bawal pumasok. Kasi perfect ka na. Hindi ka na pwedeng gawa ng Diyos ng kahit ano, kasi perfect ka na eh. The church is a hospital for the sick. Paano kung ang ospital ay puro pasyente lang? Paano kung walang doktor? Magdadala ba kayo ng isang pasyente sa ospital na walang doktor? Puro pasyente lang? Paano yon? Self-service? Sa US po, merong self-service na gasoline station. Sa Australia, ganun din, nakita ko. Pero may nakita ba kayong self-service na hospital? Sariling opera mo. Sige, kunin mo yung sariling turok. Sige, kahit saan mapaturok yan. Di ba nakakatakot yun? Amen? Magdadala ba tayo ng pasyente sa ospital na walang kahit anong doktor? Para yung mga presuhan na walang nagpapatakbo kundi preso mismo. Kaya ang kailangan ngayon sa church ay ang mga taong may sakit dati, pero ngayon, tumutulong na sa pagpapagaling ng mga dumarating na may sakit. At yun ang JA1 people. Hindi ka forever na pasyente, hoy. Hindi pwedeng 10 years, 20 years ka nang born again, ikaw pa rin ang inaalo. Uy. Huwag ka na magtampo. Pastor, ay! Naku, walang ganun sa JA1, amen? Ang inaalo yung mga baby. Pero yung itsura ng katabi mo, hindi na baby yan. Nakakaiyamot na yan. Pag inaalo mo ba yan? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka ganun. Ginamot ka na sa church, nagamot ka na sa biyaya ng Diyos, kinilusan ka na ng kapangyarihan ng Diyos, kaya iyon naman ang panahon mo para kilusan din ng iba, ng Diyos ang ibang tao kapag may pumapasok na iba. Kaya nga pag nag-i-invite ka gusto mo'y maranasan din nila ang naranasan mo. Amen? Tanong, totoong tao ka ba? Meron bang may sakit na pumupunta sa doktor tapos sasabihin niya, Dok, okay ako? Binisita lang kita, Dok, dadala lang kita ng donut. May sakit ka ha? Hindi, okay ako. Walang problema ako, Dok. Kasi kung hindi ka magpapakatotoo, hindi ka gagaling. Hindi ka lalaya. God cannot heal what you do not want to reveal. Again, God cannot heal what you do not want to reveal. Kaya nga nagtatanong sa iyo ang doktor, anong masakit sa iyo? Tuturo mo yung dibdib mo. Ito po. Sige nga, inhale. Exhale. Oh, may naramdaman ka bang masakit sa dibdib mo? Pag sinabi mong wala, kahit may naramdaman ka, ano mangyayari sa'yo? Misdiagnosis. Mali ang diagnosis sa'yo ng doktor. Ano mangyayari? Kamatayan ang kasunod. Bakit? Ayaw mong i-reveal Buti lang ang taga-JA1, puro honest. Amen? Gawa chapter 5, verse 8 to 9. Tinanong siya ni Pedro, sabihin mo sa akin ang totoo, sabi kay Sapira, ito lang ba ang pinagbilhan ng inyong lupa? Sumagot si Sapira, oo, yan nga ang buong halaga. Kaya sinabi ni Pedro sa kanya, verse 9, bakit nagkaisa kayong mag-asawa? Nasubukan ng Espiritu ng Panginoon. Tingnan mo, nandyan na sa pintuan ng mga binata na naglibing sa asawa mo at bubuhatin ka rin nila para ilibing. Oh. Sumang-ayon si Sapira sa kasinungalingan ng asawa nang dahil Sapira. Meaning, may mga bagay na makukuha tayo dahil sa kasinungalingan. Meron. Sa pandaraya, meron.
Sa huli, hindi mo rin yan mapapakinabangan. Mas malaki pa ang singil sa iyo ng buhay kapag ikaw ay naabutan nito. Example, oras ng trabaho, hindi ka nagtatrabaho. Nagse-cellphone ka lamang. Dinadaya ang kumpanya kasi nagre-rebelde. Hindi ka rin mapapabuti. Dinodoble mo pa yung sumpa na darating sa'yo. Paano ko nasabi? Nung ako po'y nasa UAE. Tatrabaho ako doon. May mga kababayan tayo. Sinasabi nila mismo, basta ako'y dinadaya ko ang kumpanya, lahat ng kanilang mga gamit, iniuwi kong isa-isa. Bakit naman? Umaabuso yung kumpanyang yan eh. At least makabawi-bawi man lang ako dito. Ano nangyari sa kanya? Nahuli siya, nawalan ng trabaho, pinauwi, naban pa. Hindi na pwedeng bumalik sa UAE. Sinong lugi? Yung kumpanya o yung nagtrabaho? Nagtrabaho. Gamit ang wisdom. Kung ikaw ay nagtatrabaho, huwag mong lalabanan ang iyong pinagtatrabahuhan dahil laging ikaw ang talo. Hindi ka mananalo doon sa iyong pinagtatrabahuhan. Yun ay ginawa lang sa tao ni Sapphira at ni Ananias, how much more kung sa ating Diyos. Pag ninakawan at dinaya ang Diyos, tayo rin ang lugi. Verse 10, I will end with this. Natumba noon din si Sapphira sa harapan ni Pedro at namatay. Pagpasok ng mga binata, nakita nilang patay na si Sapphira, kaya binuhat nila siya palabas at nilibing sa tabi ng kanyang asawa. Makakalungkot, ano? Within 3 hours, namatay yung Ananias, namatay yung Sapphira. Dahil sa mga pangyayaring iyon, lubhang natakot ang buong iglesia at ang lahat ng nakabalita nito. Ang solusyon sa ikatlong problema ng death is to live in God's truth. Live in God's truth. John chapter 3 verse 20 to 21. Ang taong gumagawa ng masama ay ayaw sa liwanag at hindi lumalapit sa liwanag dahil ayaw niyang malantad ang kanyang mga gawa. Verse 21. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa liwanag upang malaman ng lahat na ang mabubuti niyang gawa ay nagawa niya sa tulong ng Diyos. Halata po ang isang taong namumuhay sa katotohanan. Amen? May liwanag siya. At yung liwanag niya, dala-dala niya yon. Kaya kahit siya magpunta, hindi siya nadadapa. Sa madilim man siyang lugar pumunta, may liwanag siyang dala-dala, which is the truth of God's Word. Hindi siya maaksidente. Nalalaman niya ang sunod niyang hakbang, kahit madilim, kasi kita niya ang nilalakaran niya dahil sa liwanag. Nakakaiwas siya sa maputik o maduming lugar kasi kita niya ang kanyang hinahakbangan dahil sa liwanag. Dalhin mo ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi ito flashlight para hanapin mong future. Psalms 119 says, Your word is the lamp unto my feet and a light unto my path. Enough lang yung liwanag ng salita ng Diyos, ng katotohanan ng Diyos, para ihakbang ka ng isa-isa. Kahit madilim yung dulo, okay lang sa'yo. Basta alam mo, may liwanag ka ni Jesus na dala-dala. At hindi ka maaksidente o madadapa. Alam mo kung kailan ka titigil dahil hawak mo yung liwanag. Ang namumuhay sa kasinungalingan, walang dalang liwanag. Kaya kahit saan siya magpunta, hindi siya makausad. Bakit? Madilim. At pag siya'y umusad, hindi siya sigurado sa kanyang aapakan, laging by chance. Pero kapag may dala kang liwanag ng pangako ng Diyos, ng salita ng Diyos, saan ka man makarating, alam mong confident ka, nasa tama kang lugar, sapagkat ang liwanag ng Diyos ang gumagabay sa iyo. Kahit pa marami kang problemang puntahan, hanggat hawak mo ang katotohanan ng salita ng Diyos, hindi ka mababagsak ng iyong problema. Kahit pa ang mga tao pine-persecute ka, dahil sa katotohanan na tinanggap mo mula sa Diyos, okay lang yon. Ang mahalaga, hindi ka natitinag, pinaninindigan mo kung ano ang iyong pinananampalatayanan at yan ang liwanag na meron ka. JA1 people, we have the light of God in our lives. Amen? Sino ditong mga nagliliwanag kay Jesus? Sino ditong kahit saan siya magpunta, ang madilim, basta siya'y naroroon, dala-dala niya ang liwanag ni Jesus, ang mga taong nadidiliman ay biglang naliliwanagan. Who believes sa ating kalagitnaan,
na kahit pa ikaw ay nagmula sa dilim, sa oras na ang liwanag ng Diyos ang pumunta sa iyong buhay, kahit anong dilim ang nakaraan mo, kayang paliwanagin ng Diyos ang iyong hinaharap. Basta manindigan sa katotohanan, hayaan mong liwanagan ka ng Diyos ngayong araw na ito. Nagresulta po yung nangyari kay Ananias at kay Sapphira sa lalong paglago ng gawain nung unang panahon. Akala nyo ba yung mga natakot? Akala nyo sila'y nagsilayuan? No. They stayed and they multiplied hanggang sa ngayon, lumaki. We are the biggest congregation sa buong mundo, ang Kristyanismo. Why? Because mayroong nanindigan sa katotohanan noong kauna-unahang panahon. Upang makalaya ka sa dilim ng pagkukunwari at kasinungalingan, hayaan mong liwanagan ka ng Diyos ngayon para makapamuhay ka ng may kalayaan at may pag-asa. Sabi ni C.S. Lewis, I will end with this, I believe in Christ like I believe in the sun, not because I can see it, but because by it I can see everything else. You believe in Jesus Christ not because you can see Him as your light, but because dahil sa liwanag ni Kristo, mas maganda ang perspective mo kaysa sa iba. Kaya mahalaga ang liwanag upang malinaw mong makita ang perspektibo na dapat mong lakaran at hakbangan at ipamuhay. Tayo po'y tumayo ngayong oras na ito. Kung sa tingin mo, meron ka pang mga issue sa iyong sarili na dinidinay mo pa hanggang ngayon. At sinasabi mo, Lord, hindi naman problema to. Okay naman ako. Kapatid, wag ka na magbalat kayo. Wag ka na magkunwari. Sa presence ni Lord, walang judgment. Walang rejection. Pag lumapit ka sa presensya ng Diyos, bukas palad siyang ikaw ay tatanggapin. Kung ikaw'y nadidiliman, malaya siyang maglagay sa iyo ng liwanag. Kung ikaw ay nadidiliman ngayon sa future mo, nadidiliman ka sa pwedeng mangyari sa buhay mo, parang ang dilim ngayong oras na ito, humingi ka lang sa Diyos. And God is going to impart the truth in your life, which gives light and life. Amen? Lahat ng umaasang may tatanggapin, pumalakpak ng malakas kay Jesus. Oh, hallelujah, Father. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father. Oh, hallelujah. We worship you. Be honest. I confide in you through all my darkest moments. Magpakatotoo ka ngayon sa harapan ni Lord. In you I find my peace, my Comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place.
Jesus, you're the only one for me. nothing will ever take your place. My precious Savior, who can stand between my Lord And me, and I live to honor you, and I long to bring my life an offering. take me higher, Draw me deeper. I give all to be with you. Panginoon, ngayong oras na ito, naririto kami. Nagpapakumbaba kaming lubos, Panginoon. Patawarin mo kami kung kami naging mapang-abuso sa aming pananalita. Forgive us for we forgot to tame our tongue. Patawarin niyo kami, O Diyos, kung may pagkakataon na nakakapagbitaw kami ng kasinungalingan. Forgive us kung sa aming puso't isipan may mga namumuong pagbabalat kayo o pagkukunwari. Lord, we are here today in front of your altar, worshiping you in spirit and in truth. Tingnan niyo ang buhay namin, O Diyos. Binubuksan namin ang aming puso't isipan. May pagkakataon na kami nagiging mapang-abuso, mapanlamang, mapagbalat kayo. Lord, baguhin niyo kami. Ayaw naming mabuhay sa isang buhay na hindi totoo. Sa buhay na kasinungalingan. Patawarin mo kami, O Diyos. We want to be free and come out, Lord God, from this spirit. Lord, ngayong oras na ito, inaanyayahan namin ang inyong Espiritu. The Spirit of truth. We welcome you today in our hearts. Ilagay mo ng iyong kamay sa iyong dibdib bilang tanda ng pagpapapasok mo sa Espiritu ng katotohanan ngayon sa iyong buhay. Sabihin mo ito, Panginoong Jesus. Lakasan mo, Panginoong Jesus. Pumasok ka sa buhay ko. Kailangan kita. Ilagtas mo po ako sa kasinungalingan. Nais ko po mabuhay sa katotohanan. Iniiwan ko na ang aking dating pagkatao. Ngayon, ako ay pawang bago na. Salamat sa iyong Espiritu. Lagay natin ang ating kamay sa ating ulunan as a gesture of the light of God being poured out on your mind right now. Sabihin natin, Panginoong Jesus, tinatanggap ko ang liwanag ng iyong katotohanan. Inaayos mo ang aking perspektibo. I will see everything in the light of your truth and of your word. I receive your power, your anointing, and the unstoppable blessings and favor sa aking isipan, sa aking puso, at sa aking buong katauhan. I am free. I am redeemed. I am now a child of the Most High. In Jesus' name, ang lahat ng tumanggap ay magsabi ng Amen and Amen. Bumati ka ng 3 tao, sabihin mo sa kanya, mas mabuti ka ngayon kaysa dati.